Magandang araw mga bata! Halina't alamin natin ang pagkakaiba ng klima at panahon at kung bakit ito mahalaga sa ating araw-araw na pamumuhay. Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Ika-5 Linggo. Mga bata, tingnan ninyo ang ating kapaligiran. Ano ang panahon ngayong araw? Masasabi ba ninyo kung anong panahon meron tayo ngayon? Maulan ba? Maaraw ba? May dalawang uri ng klima sa Pilipinas. Unang uri ay ang tag-araw o dry season. Ikalawang uri, tag-ulan o wet season. Sa tag-araw o dry season, nakararanas ng mainit at maaraw na panahon mula Marso hanggang Mayo. Tuwing tag-ulan o wet season, maulan at madalas ang bagyo mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ano-anong mga uri ng klima ang nararanasan natin sa Pilipinas? Kailan natin nararanasan ang tag-ulan? Paano naman ang tag-araw? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng maulan na panahon? Bakit? Anong panahon naman ang ipinapakita ng pangalawang larawan? Bakit mo nasabi? Ang maulan at maaraw ba na panahon ay tumutukoy sa klima? Ano ang pagkakaiba ng klima sa panahon? Ang panahon ay kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa tiyak na oras. Samantalang ang klima, ang kabuuang kalagayan ng panahon sa loob ng mahabang panahon. Ano ang kaugnayan ng klima sa pamumuhay ng mga tao? Paano nakaaapekto ang panahon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng magsasaka, mangingisda, at nagtitinda sa palengke? Ang panahon at klima ay mahalaga sa pamumuhay ng bawat tao. Dahil dito, nagbabago rin ang kanilang mga gawain. Ang magsasaka ay umaasa sa magandang panahon para makapagtanim at makaani. Kapag maaraw, makakapagtanim sila at makakapagpatuyo ng palay. Kapag maulan ng sobra, maaaring mabulok ang pananim o bahain ang bukirin. Kung palaging umuulan, mahihirapan ang magsasaka na mag-ani ng palay. Pero kung maaraw at tamang-tama ang panahon, mas marami silang ani. Ang mangingisda ay kailangang pumaroon sa laot para makahuli ng isda. Kapag maganda ang panahon, ligtas silang makapangisda. Kapag masama ang panahon, delikado sa dagat kaya hindi sila makapangisda. Kung may bagyo o malakas ang alon, hindi sila makapangisda. Wala rin silang kita para sa araw na iyon. Ang nagtitinda sa palengke ay naaapektuhan din ng panahon. Kapag maaraw, maraming bumibili sa palengke. Kapag maulan, kaunti ang mamimili at minsan hindi sila makapagtinda. Kapag maulan, hindi lumalabas ang mga tao
Kaunti lang ang bumibili kaya kaunti rin ang kita ng tindera. Mga bata, dugtungan ang mga pangungusap at bumuo ng maikling talata. Una, kailangan nating malaman ang uri ng panahon sa araw-araw at klima sa isang lugar upang Pangalawa, nakaaapekto ang panahon sa mga gawain sa araw-araw dahil Mahusay mga bata! Ngayon, subukin natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Ihanda ang inyong notebook at lapis. Panuto, piliin ang tamang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa klima? A. Kondisyon ng atmosfera ngayon. B. Panahon tuwing tanghali. C. Kabuuang kalagayan ng panahon sa loob ng mahabang panahon. D. Pagbabago ng ulap. Tanong bilang 2. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng panahon? A. Tag-araw. B. Tag-ulan. C. Maaraw ngayon. D. Tuyo ang lupa dahil sa tagtuyot. Tanong bilang 3. Kailan nagsisimula ang tag-ulan sa Pilipinas? A. Enero. B. Hunyo. C. Oktubre. D. Disyembre. Tanong bilang 4. Bakit mahalaga ang pag-alam sa panahon? A. Para makapaglaro. B. Para makapili ng pagkain. C. Para makapaghanda sa mga gawain. D. Para makalimot sa problema. Tanong bilang 5. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng klima sa panahon? A. Ang klima ay palaging maaraw. B. Ang panahon ay hindi nagbabago. C. Ang klima ay tumatagal ng matagal. Ang panahon ay pansamantala lamang. D. Ang panahon ay mas malamig kaysa klima. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Isulat ang nakuha sa taas ng inyong papel. Mahusay! Natapos natin ang aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa klima at panahon. Hanggang sa muli mga bata! Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Kita-kits ulit sa Ali's Face!